Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Eto, muling binanatan ni Kamanggagawa o Representative Elisan Fernando ang pagbati ni President Bongbong Marcos Jr. ngayong Pasko kung saan tinawag ng Pangulo ang Pasko bilang panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Giit ng kongresista, walang Pilipino ang magpapatawad sa bilyon-bilyong ninakaw ng mga sangkot sa flood control skandal. Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad. Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ulul! Hindi. Magmamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaululan yan, di ba? Dagdag pa ng kongresista, masyado raw maangas ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil kung magpaasa sa taong bayan ay wagas. Ang ipinupunto dito ni Fernando mga kabayan ay yung mga sinabi ng Pangulo at ng kanyang gabinete na marami silang ipapakulong na sangkot sa flood control project bago magpasko. Pero natapos na ang Pasko ay wala pa rin silang naipakulong maliban lang kay Diskaya na di umano ay maliit na isda lang at naging kasangkapan lang ng mga matataas na opisyal ng gobyerno para magawa ang magnakaw sa kabanang bayan. Mga boss, mag-happy-happy tayo siyempre, pero aalalahanin natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi tayo magpapatawad, hindi tayo makakalimot. Iibigin natin ang kapwa natin, totoo. Pero hindi kaibig-ibig yung mga siraulo ng mga politiko. Yung mga kasabwat diyan sa pangungurap sa kabangbayan. Kahit na sinasabi natin tungkol sa pagmamahalan at pagkakaisa ang Pasko, hindi naman nangangahulugan na makakalimot tayo. Kailangan natin ang pagmamahalan at pag-iibigan, nangangahulugan din ng pananagutan. Dapat may managot sa nangyayari sa bansa natin. At hindi tayo papayag na makalimutan na lang yan. So, kaya PBBM, puro kayabang, puro ka angas, wala ka namang naipakulong. Nag-aasta ka na wala kang sasantuhin, keso kabaro mo, kamag-anak mo, kaalyado mo, pero hanggang ngayon, hindi mo pa napapatunayan yan. Lagi mong sinasabi, seryoso ka sa pagsugpo sa korupsyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin yan nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Huwag nyo kaming daanin diyan sa mga season's greetings ninyo. Ang kailangan ng mamamayan ng Pilipinas ay pananagutan. Samantala, dirisahan ang naging habili ni Congressman Leandro Libiste sakaling may mangyari umano sa kanya. Ilalabas sa publiko ang lahat ng files na kanyang iniwan. Ibinunyag ng kongresista na personal niyang ipinagkatiwala sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda ang mga dokumentong hawak niya, kabilang ang may kaugnayan sa flood control project at 2025 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sabi ni Libiste, kung may mangyari sa akin, isapubliko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. Ayon kay Libiste, kahit mismong araw ng Pasko, napag-usapan pa rin nila ng kanyang ina ang trabaho at ang mga sensitibong dokumentong hawak niya. Nauna nang inilabas ng kongresista ang ilang papeles na umano'y nagmula sa yumaong dating DPWH, Undersecretary na si Maria Catalina Cabral, mga dokumentong kalaunay itnuturing ng Malacanang bilang chismis lang hanggat hindi pa napapatunayan ng DPWH. Sa ngayon, malinaw ang mensahe ng kongresista na anumang mangyari, hindi dapat mabaon ang impormasyon at kung dumating ang sandaling iyon, lahat ay ilalantad. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity
At may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kumpleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayoko naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto. At kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. Ano ang masasabi niyo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Importante ang file na ito at maganda pag isa publiko, pwedeng opisyal para walang mag-question ng authenticity at may paliwanag din ang DPWH sa laman nito. At sana kumpleto din. At kung may mas marami pang files na makalap sila sa opisina ni Yusek Cabral, isabay-sabay na nilang ipakita ang full picture. At pangalawa, dahil si Secretary Vince naman ang nagsabi kay Yusek Cabral sa telepono na pwedeng ibigay ito kay Leandro, ayoko naman na mag-deviate sa usapan namin. Pero my understanding was after it was authorized to be given to me, isa sa publiko din naman ito or at least ibibigay sa ICI at Ombudsman. Kaya pinakita ko na rin siya sa ICI at sa Ombudsman. At pangatlo, just practically speaking, marami pong mga taong nakapangalan dito at ayaw nila na lumabas na may na-propose silang mga proyekto. At kung may mga apektuhan dito, ayoko sana na I'm just acting on my own. Sana at least through DPWH na lang. Okay, sige. So, hindi nyo yan isa sa publiko hanggat walang klarong go signal sa inyo si Secretary Vince Dizon. Magandang tanong po yan at ang post ko po ay I would prefer that DPWH be the one to release it. Okay, so hindi kayo kung hindi ang DPWH. Bakit? Hindi ko po sinasabi na imposible na Ikaw? isa sa publiko. Pero I think that Secretary Vince has said that may transparency ngayon sa DPWH at naniniwala naman po ako na sincero na gusto nila na baguhin ang dating puro mga secret insertions sa DPWH pero ang isang consideration nga ay maraming mga nandito na ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Okay, Congressman, it is a fact, no, that insertions are not illegal per se. No? That's a fact, right? Insertions are not illegal per se, no? Hindi naman siya illegal. And then, yung sinasabi po na mga pag-allocate ng pondo sa particular na proyekto ng isang particular na mambabatas, wala din pong illegal doon. Do you agree sa kanyang pong kaisipan at statement? I agree and that's why it should be okay to release the files. But I think there's also number one, political or reputational impact. Because ngayon, galit nga ang tao sa korupsyon sa DPWH. At baka may assumption ng taong bayan na kung ikaw ay nag-insert ng isang proyekto na kinabang doon. Pero I agree with you na hindi necessarily the case. Pero number two, marami din kasing mga proponent dito na may connection sa mga contractor na eventually na-award ng mga kontratang ito. Okay, opo. So yung nga po, no? So again, kasi Congressman, we have to be really careful, ano? Dito nga po sa usapin na ito, kasi nga yung pong pag merong na banggit na pangalan, yung presumption nga po na siya ay nagnakaw na. Pero diyan po sa listahan na hawak ninyo o dokumentong yan, opo, una, yung kanyang authenticity question. Talaga bang yan nanggaling mismo kay Yusek Cabral? Pangalawa, how incriminating are itong informasyon na laman ng files na iyan
sa isang particular po na mambabatas, cabinet secretary o sinumang opisyal po ng gobyerno sa maaari niyong sabihin na pinaka-incriminating kung meron man? First, I would say 110% these files are authentic because I got them from the Office of Yusek Cabral myself. At I think may mga metadata naman yung mga files na ito kung sino ang author ng file. Ang tanong on how incriminating it can be is may mga proponent dito na mismo ay contractor ng mga proyekto na pinondohan ng mga insertions na ito. Kaya kung ma-prove na yung contractor mismo ang nagpalagay ng mga projects sa budget, I think that would be incriminating. But generally, mga politiko nga ang mga proponent dito at ang mangyayari lang kung lumabas ito ay it would be a lead for further investigation. Ano ang relasyon ng proponent sa eventual contractor, kung sila ba ay, for example, campaign donor o kaibigan na baka search pa ng gobyerno kung may financial transaction involved. Opo.